po niyo po mga minamahal na napakaganda po ng ating po napag-aralan, ang ating pong pag-Bible study, kapatid, na mga minamahal, noong pong unang panahon, kapatid, na maging ang mga propeta, kapatid, mga lingkod ng Panginoon, sila po ay hindi po makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo dahil ang Diyos, siya po ay banal. Amen. Banal ang ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Subalit sa ating pong narinig mga minamahal na mensahe ng ating Panginoon, ngayon po kapatid, ang Diyos mismo ang siyang pumupunta po sa ating kapatid ng mga makasalanan upang tayo po ay baguhin, upang tayo ay tawagin mga minamahal, at tayo po ay binigyan po ng pananampalataya at biyaya na nagbubuhat sa ating Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Grabe po ang kabutihan po yan ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos, siya po ay tapat sa kanya pong mga pangako. Amen po ba? Ang mga tao mga minamahal, kapag sila po ay nangako, ito po ay usually napapako. Amen. Sa mga politiko, kapatid, ang dami pong mga pangako kapag araw po ng kampanya, pero kapag nakaupo na po sila mga minamahal, marami din po naman hindi po nagagawa. At mag-isa mga mag-asawa, kapatid, magmula sa pagliligawan, mga minamahal, andyan po ang mga matatamis na mga salita, mga pangako, kapatid, pero hindi po natutupad. Dahil pinapakita, kapatid, na tayo po yung mga tao lamang po. Amen po ba? At kung nandun po sila, kapatid, sa dambana, nung kinakasal na po sila, ano po ang sabi po nila? Sa hirap at ginhawa, mamahalin kita. Kahit anong mangyari. Sa hirap at ginhawa. Pero kung minamahal, dumating ang panahon, nung nangliligaw po si pala, kapatid, ang sabi po niya, sagutin mo lang ako, aking susukitin ang mga bituin sa kanya. At yun ay aking gagawin kwintas at ito'y aking ipapasol sa iyo. At kinasal na po sila. Medyo pumagin na yung kanyang asawang babae. Dati maganda yung ngipin, tapos wala na ngipin. Dati, ang ganda-ganda ng buhok. Ngayon, hindi na marunong magsukulay. Nung lasing yung lalaki, nag-aaway sila. Saan ka naman galing? Nakipag-inuman ka na naman, no? Anong ginawa ko niya? Sinuntok yung kanyang asawa. Totoo yung sinabi niya, kapatid. Nakakita ng bituin. Amen. Praise the Lord. Ganyan po ang tao. Ang tao, kapag sila'y nangako, ito'y palaging napapako. Pinapakita lang ng Diyos na tayo po'y mga hindi perfecto. Tayo po'y mga makasalanan, tayo po'y may mga kahinaan. Even King Solomon, imagine, si Solomon, mga minamahal, binigyan po siya ng wisdom, knowledge, and understanding ng Panginoon. Siya ang pinakatanyag na naging hari po ng bansang Israel na sa buong daigdig. Naging mayaman po siya. Siya po ang sumulat ng Proverbs o ng Kawikaan, kapatid. Maging yung Ecclesiastes. Magaling din si Solomon. Pero minamahal, alam po ba ninyo, kapatid? Si Solomon, siya po ay namatay sa gitna ng kasalanan sa harap ng Diyos. Bakit po? Binigyan ng wisdom, knowledge, and understanding ng Panginoon, pero on the latter part of his life, kapatid, siya'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan dahil doon sa kanyang concubine, kapatid, sumunod po siya. Mga minamahal. Dahil yon ay unbeliever at sumunod siya sa paniniwala ng babae ngayon. Ipinapakita, kapatid, ng tao ay marupok. Amen.
na walang perpekto sa harap ng Panginoon, mga minamahal. Kaya, kapatid, totoo po ang Biblia. Supposedly, kandidato tayo lahat sa impyerno. Walang magliligtas tayo. Tayong lahat ay makasalanan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero, mga minamahal, ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, while we were yet sinners, Christ died for us. Makasalanan pa po tayo, kapatid, pero ang Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo, siya na po ay namatay para sa ating lahat upang tayo iligtas at magmana ng buhay na walang wakas. Praise ng ating Panginoon. Amen? Mga minamahal na po, sabi po ng Isaiah chapter 54 verse 10. Mga minamahal kapatid. Ang sabi po dito, sapagkat ang mga bundok ay maaaring umalis at ang mga burol ay mapalipat, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi ihiwalay sa iyo, o nga ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi maalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. Mga minamahal sa wikang English, kapatid, ang ating mahal na Panginoon ay meron siyang pangako. Meron siyang tipan, kapatid. Meron siyang covenant sa lahat po ng mga taong naglilingkod sa Kanya, mga minamahal, na nakakilala at tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. Ang sabi mo dito, for the mountains shall depart, and the hills be removed, but my kindness shall be depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, said the Lord that had mercy on thee. Palakpakan po natin natin. Ito po naman. Kaya pa kapatid, ang pamagat po ng ating kapag-aralan, ito po ay kanta. Inawit ni Eddie Peregrina at nirevive po nung sikat na artista, nakalimutan kong pangalan. My pledge of love cannot be broken. Amen. My pledge of love cannot be broken. Kapag sinabing pledge, mga minamahal, ito po ay mas mayroong mataas na kahulugan pwera sa pangako. Ito ay pagkikipagtipan, kapatid. Ito ay isang pagkikipagkasundo, ang minamahal, na sinabi ng ating Panginoon na nangako ang Diyos na kailanman, mga minamahal, ang pag-ibig niya at ang kanyang katapatan ay hindi magmamaliw, mga minamahal. Maging tayo po ay mga faithless, tayo ay mga hindi tapat sa Diyos. Ang dami nating mga pangako sa ating Panginoon. Nung siya ating nakilala, ang pangako natin ay maglilingkod tayo ng todo ng may takot sa Panginoon at hindi ka na-absent sa mananagaway ng Panginoon. At meron kang pangako, kapatid, hallelujah, na hindi ka tatalingkod sa Diyos at ikaw ay darating sa oras ng pagsamba on time. And that is your promise to our Lord Jesus Christ. Minsan, hindi mo nagawa ang mga promise mong yan, kapatid. Hindi mo nagawa ang iyong pangakong yan sa ating Panginoon. Pero ano ang sabi ng banal na kasulatan? Bagamat tayo nagiging hindi tapat sa ating Panginoong Jesucristo, pero ang ating Panginoong Jesucristo, siya'y nananatiling tapat sa bawat kanyang mga gilid. Amen? Ano ka na si praise the Lord? Ano sabi po ni Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, mga minamahal, ang sabi po dito, kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat. Palakpakan po natin ang Panginoon, sapagkat hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili. Yun kasi, kapatid, ang attribute, ano ba sa Tagalog yung attribute? Yung katangian ng Panginoon. Talagang hindi mo may pagkakaila, kapatid, ang kanyang kabutihan, kapatid, ang kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Amen.
Nagkukulang tayo, pero kailanman hindi nagkulang sa atin ang Panginoon. Amen po ba? Ang dami po natin kamalaman na mga failures. Ang dami po natin na hindi nagagawa sa mga pangako sa ating Panginoon. Pero kapatid, ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang sa atin. Amen. Minsan mga minamahal, magkukwestiyon ka, baka sasabihin mo, pinabayaan ka ng Diyos. Bakit? Ako'y nakaranas ng karamdaman na ganito. Bakit? Akala mo ba kapag nalilingkod ka sa Diyos, sasagana ang buhay mo? Mga minamahal, hindi po ganon ang Ebanghelyo ng Panginoon. Ang Ebanghelyo ng Panginoon, kapatid, hallelujah, kung titingnan mo ang istorya ng mga naunang Kristiyano sa atin, yung mga panahon po ng mga apostoles, ang mga apostoles kailanman hindi po guminawa ang buhay nila. Sa material, kapatid, hindi guminawa. Pero kapatid, pinagpala sila ng Diyos sa espiritual dahil sila'y tinawag na naglingkod sila sa ating Panginoon. Napag-aralan po natin nung una, kapatid, yung mga ibang mga apostol, hinahati, kapatid, nahati yung kanilang katawan. Pinapahila sa kabano, kapatid. Si John the Beloved, na himala lamang siya nakaligtas, nabuhay po siya, kapatid. Ano po niya, yung kumukulang mantika sa kawa, siya'y ibinagod na buhay doon. Pero hindi siya namatay. Mga minamahal, himala, na hindi siya namatay. Si Pablo, pinukutan ng ulo. Si Pedro, siya'y ibinako sa krus na naktinuwarin, kapatid. Hindi sila tumanggap ng kaginawaan sa material, kapatid. Pero, mga minamahal, masaya silang naglilingkod sa ating Panginoon at kanilang ipinaglalaban, kapatid, ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga ni Pablo, mga minamahal, fight. A good fight of faith. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng iyong pananampalataya. Amen. Dahil po mga minamahal, ang pananampalataya ay napakahalaga sa bawat isa sa atin because we were all justified by faith. Amen. Tayo maniligtas at tayo iniligtas ng Diyos dahil sa pananampalataya sa Kanya. Sino po ba ang nakakita sa Diyos? Magsabi, praise the Lord. Wala pa po. Amen po ba? Amen. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Walang nakakita, pero sino po rito ang naniniwala na mayroong Diyos? Magsabi, Amen. Amen. And that is faith. Sino ang naniniwala, mga minamahal, ng ating Panginoong Diyos, siya'y nagkatawang tao at tayo tinubos sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, siya'y namatay. Dapat sana tayo ang mamamatay, pero siya ang namatay sa ating lugar. Sino po ang naniniwala? Magsabi, praise the Lord. And that is faith. That is faith. So ngayon, kapatid, tayo nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon. How we walk. Paano tayo lalakad, kapatid, sa gitna ng grasya ng Panginoon? Manatili tayo may pananampalataya. Amen. Yun, kapatid. Manatili tayong may pananampalataya. Kahit isipan mo mga minamahal, parang hindi ka malubusang pinagaling, manatili ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Amen. Huwag yung question ka, kapatid, parang question mo ang limitasyon ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos. Remember, mga minamahal, walang limitasyon ang kapangyarihan ng Panginoon. Pinahintulutan lamang ng Diyos na ikaw ay susubukin, mga minamahal, kagaya ng isang ginto. Ang ginto ay hindi makikita yung kanyang tunay na pagkaginto hanggat hindi siya idinadarang sa apoy, mga minamahal, upang makita ang kanyang pagkadalisay na ito ay idinadarang sa apoy. Ganun din po ang isang Kristiyano upang makita ang tunay mong pagkakristyano. Ikaw ay idadarang ng Panginoon sa mga pagsubok, kapatid. At ang sabi ng banal
iiwan ng ating Panginoon. Ang mga bundok ay mapaparang, masishake ang mga bundok. Ang mga burol, mga minamahal, ay mawawala. Subalit, ang Diyos ay kailanman hindi mawawala sa buhay mo. Yan ang katapatan ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, unbreakable despite our failures. Yan ang love ng Panginoon. Si Pedro, kapatid, siya bumagsak sa kanyang pananampalataya. What I mean, nagkamali po siya. Ang yabang-yabang ni Pedro kasi. Paano, Panginoon, kailanman hindi ko aalis. Dahil sa iyo lamang niya ng buhay na wala hanggan. At kailanman, Panginoon, hindi ako aalis sa iyo at hindi ko lalayo sa iyo, Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Tandaan mo ito, Pedro. Ikakaila mo ko ng 3 beses. Ibig sabihin, i-deny mo ko ng 3 beses. Pagkatapos, titilaw ka manok. Mga minamahal, nung kinuha na po ang ating Panginoon upang parusahan at ipako sa krus, nag-deny ito si Pedro. Sabi po ng isa, hindi ba kasama ka ni Jesus? Hindi ko siya kakilala. Nag-deny siya. First denial. Susunod, meron namang nakakita sa kanya, hindi ba kasama ka niya? Ikaw palagi sumusunod sa kanya. Talaga hindi ko siya kakilala. Dininay ang ating Panginoon. At ang kahuli-huli ang kapatid, ito pa yung masakit. Nanumpa pa siya. Ako'y sumusumpa talaga, hindi ko siya kakilala. Ano nangyari? Tumilaw ang manok ng 1 beses. Doon niya na-realize na totoo ang sinabi ng Panginoon. Dahil ang Diyos, siya po ay omnipotent and omniscient God. Amen. Amen. Alam niya, kapatid, ang mangyayari sa iyo. Hindi pa man nangyari sa buhay po natin, pero alam na ng Diyos ang future. Amen. Amen. Alam na ng Diyos, kapatid, kung ano ang mangyayari sa iyo. Alam na ng Diyos kung hindi ka nasasamba. At alam din ng Diyos kung mawawala ka na sa Kanya. At alam din ng Diyos kung sino ang idaragdag niya dito, kapatid. Alam niya, lahat ay alam niya. Pero anong ginawa ni Pedro, kapatid? Nagsisi po siya. Umiyak siya sa Panginoon. At pinatawad siya ng Diyos. Hindi pinagalitan ng Panginoon. Hindi pa sinabi ko sa iyo, i-deny mo ko ng 3 beses. I-deny na, sabi niya, dalawang pa siya, hindi ko siya kakilala. Hindi ko kilala yung Jesus na yan na sinasabi ninyo. Pero ang minamahal, dahil nagsisi, lumapit si Pedro, siya'y pinatawad ng ating Panginoon. Yan ang katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan po natin. Kung ating basahin, kapatid, para akalapon nyo, nagugulang lang po tayo. Sa Matthew chapter 26, verse 34, kapatid, ang sabi po dito, mga minamahal, sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabi ito, bago tumilaw ang manok, ay ipagkakailangan ko ng 3 ulit. Eh, yung mga gumagawa naman ng istorya, dahil tumilaw ang manok, dahil dininay ni Pedro ang Panginoon ng 3 beses, pagkatapos tumilaw ang manok, eh ngayon, binigyan naman ng manok si Pedro. Ang manok ni San Pedro, ano yan? Di ba? Di ba? O mag-jump tayo, kapatid. Dininay ng 3 beses. Sa 75 tayo, sa verse 75. Anong sabi dito, mga minamahal? Dito, lumapit si Pedro sa ating Panginoon. 75. Ang sabi po dito,
at naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilahok ang manok, ay 3 ulit mo akong ikakaila. At siya'y lumabas at mapait na tumanis sa Panginoon. Umiyak po siya. At doon, kapatid, kung hindi man naging tapat si Pedro sa Panginoon, still ang Panginoon Yesus siya'y naging tapat kay Pedro. Ganun din po, kung hindi po tayo naging tapat o nagiging tapat sa Panginoon Yesus, still ang ating Panginoon Yesus siya'y tapat sa bawat isa sa atin. Amen! Hallelujah! Si David, ganun din mga minamahal. Si David siya po'y nagkasama. Pero hindi po yan tinangnan ng ating Panginoon. Nung lumapit si David, humingi po siya ng tawad sa Panginoon. Pinatawad siya ng Diyos. Ibig sabihin mga minamahal, imbes na lumayo tayo sa Diyos, lalapit tayo sa Diyos, at tayo magpakubaba. Amen. Makasalanan lahat tayo. Ako po mga minamahal, nilalamin ko makasalanan ako. Pero mga minamahal, dahil sa kahabagan ng Diyos, ngayon ginagamit ako ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos, nakita ng ating Panginoon na ako'y nagpakumbaba at ako ay humingi ng tawad mga minamahal sa Kanya. Makasalanan po ako. Dati na ako nakakilala sa Panginoon. Pero ako'y nag-backslide. Mga minamahal, ngayon nakakilala tayo sa Panginoon. Huwag na po ninyong isipin na mag-backslide pa po kayo. Kasi lang mga minamahal, isang experience ko po kapatid na gusto kong i-share sa inyo. Nung ako'y nakakilala sa Panginoon, lahat ng bisyo ko nawala. Instant. Naninigan niyo po ko 2 kahapon. Instant. Nung makilala pa kayo, instant nawala po yan. Inuman, sugal, instant, inalis ng Panginoon. Pero mga minamahal, habang ako'y nasa politika, nakakalimutan ko ang Panginoon. Mas pinuuna ko ang politika kaysa sa Diyos. Nung ako'y naging vice mayor, mga minamahal, imbes na ako'y nasa gawain ng Diyos, ako'y nandoon sa mga sementeryo, nakikipaglibing. Minsan mga minamahal, kung 4 yun, 4, talagang ako'y nakikipaglibing. Bakit? Para makita ko ng mga tao. Tinry ko kapatid na yung sinasabi na kapatid na dapat palagi kang attached sa mga tao. Pero masasabi ko po ngayon, I was wrong. Nagkamali po ako kapatid. Imbes na unahin ko ang kalooban ng ating Panginoon, mas inuna ko ang kalooban ng aking sarili at kalooban ng tao. Kapatid. So, ano nangyari? Nanlamig po ako. Nagtuluyan sa Panginoon. At yung mga kasalanan na dati kong hindi ko ginagawa, mas nadagdagan yung kasalanan ko. Mga minamahal. Grabe po. Kaya kung naman ito isang lesson, sinasabi ko po ito sa inyo bilang nangunguna kapatid ng iglesia ito ng The Amazing Grace of Jesus Christ Community Church. Isang halimbawa, sinasabi ko ito isang katotoo mga minamahal, na huwag po ninyo kapatid i-a-attend o mag-a-attend pa na tumalikod sa ating Panginoon. Bagkus magpakainit na po tayo sa paglilingkod sa Kanya dahil hindi na po natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon Jesucristo at hindi natin alam kung kailan pa tayo mabubuhay. Ang gawin po natin habang tayo nabubuhay, mga minamahal, sumunod po tayo sa mga tamang landasin na kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Amen! Kahit paika-ika mga minamahal, hallelujah, minsan kasalanan din po natin, nakala ko ba ang Diyos natin ay buhay? Si Pastor nga
may arthritis. Alam po ninyo kapatid, ang arthritis, ito po ay nakuha natin sa katakawan natin. Amen po ba? Bawal na nga yung remit bawal na nga yung laman loob, bawal na nga yung pero ginagawa po natin kasi masarap Amen? Kasi sabi ng doktor, kainin mo lahat. Kahit may arthritis ka, kainin mo lahat. Huwag mo lang kakainin yung isa, yung laso. Kasi kapag kumain ka ng laso, mamamatay ka. Amen? So, ang ibig sabihin ng naman, habang may pagkakataon at habang may panahon na malakas pa po tayo mga minamahal, gawin na po ang kalooban ng Panginoon. Habang wala ka pang arthritis, maglingkod ka, sumayaw ka, maglakad ka, mag-soul winning ka, kapatid, humayo ka upang sundin ang kalooban ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pero ngayon, ayos na. Nakakagusto na nga. Pero isa lang yung tumatang pa. Praise the Lord. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At kahit na tayo nagkakasala, kahit na tayo ay nakukulang sa Panginoon, yung eternal security, hindi tayo pababayaan ng Diyos at hindi tayo iwanan ng Diyos, nananatili pa rin yan. Kapag ba nagkasala ka, kapatid, mawawala na ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay, bubuhay na ba ng Panginoon? Pagkatapos, pag bumalik ka, susunod na naman ang pangalan ni Casey dahil bumalik siya. Ganyan ba ka, kapatid? Mga minamahal, ang Diyos ay tapat sa bawat sa atin. Nangako po siya sa John chapter 10 verse 28, mga minamahal, kahit sino man ay walang makakaagaw sa atin mula sa kamay ng Panginoon dahil tayo ay naka-anchor sa Panginoon. Pinapatubayan tayo at pinag-iingatan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Sila binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen! Kahit si Satanas, mga minamahal, alam natin na makapangyarihan si Satanas. Kahit ang mundong ito, makapangyarihan ang sanglibutan ito, ang daming mga bisyo, mga minamahal. Minsan, kapatid, hallelujah, ikaw ay manghihina, ikaw ay parang matutokso, kapatid, pero nagiging tapat pa rin ang ating Panginoon. Ang gagawin lang sa iyo ng Diyos, didisiplinahin ka ng Panginoon, papaluin ka ng ating Panginoon bilang isang tunay na anak ng minamahal. Ikaw ay isa-chastise ng Panginoon. Bakit? Bakit ka pinapalo ng Panginoon? Bakit ka pinalahanan ng Diyos? Dahil ikaw ay iniibig at minamahal ng Panginoon. Ayaw ng Diyos! At tayo manatili sa pagkakasala. Amen? Subalit ang pangako ng Diyos, the moment na ikaw ay tinawag, the moment na ikaw ay inalinganap ng Panginoon, ikaw ay justified ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa kanyang biyaya. Kailanman, mga minamahal, ang kaligtasan yan, hindi yan mawawala dahil hindi yan papayagan ng ating Panginoon. Dahil kapag pinayagan niya ng Diyos na mawawala ang kaligtasan mo, nabigo ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo na kanyang ginawang pagliligtas. Amen? Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. At manatili tayo nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Amen? Hindi natin maliligtas ang ating mga sarili. Hindi sa ating sariling lakas na tayo magkaroon ng kaligtasan. At ano man ang mga pagsubok, ang mga problema na dating sa buhay po natin, maging mga pagsubok, hallelujah, paghadlang, maging ang kabakman ay walang makapaghihiwalay sa presensya ng ating Panginoon. Bakit? Hallelujah. Yon ang pangako ng Panginoon.
Romans 8:36 up to 39. Mga minamahal, ano pong sabi? Huling talata, kaya nang nasusulat dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw, kami ay tinuturing ng mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay nito, tayo higit pa sa mapagtagumpay. We are more than conqueror in Christ Jesus. Sa magitan niya sa atin ay umibig, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang nilang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Walang makapaghihiwalay, mga minamahal, ni ang mga kapangyarihan ng mga pinuno, kapatid. Kahit harangin man tayo ng tabat, mga minamahal, hindi sa ating sarili na tayo po, hindi ito sinabi, kapatid, na para bagang ginagawa by your strength. No! Kahit anong pagsubok daw, kapatid, kahit anong mga bagay pa yan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Tayo ay pinangahawakan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Everybody, praise the Lord. Ang sabi ko, marupok ang tao. Mahina ang tao, kapatid. Kung tayo ang kumakami sa Diyos, mawawala tayo sa Diyos. Pero hayaan mo na ang Diyos ang siyang ahawak sa iyo. Kailanman hindi ka bibitawan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Sa islo, kapatid, ang sabi po ng mag-ama, na, ang sabi ng tatay, hayaan mo na hawakan ko ang iyong kamay. Baka ikaw ay lulubog sa snow na yan at madisgrasya ka. Hindi, tatay. Kaya ko. Hayaan mo ko na ako ang ahawak sa kamay mo. Anong nangyari, kapatid? Dahil siyang nakahawak, nung malalim pala yun, kapatid, nabitawan niya yung kanyang pagkahawak sa kanyang tatay. Yun ang sinasabi ko sa iyo, anak. Ang sabi ng tatay, dahil ikaw ang nakahawak sa akin, kaya nakabitiw ka. Pero hayaan mo, anak, ako ang ahawak sa iyong kamay. Kahit na anong mangyari, hindi kita bibitawan. Amen. Anong ibig sabihin ng kapatid? Kahit ito. Palagay niyo, kapatid, yung ballpen. Halimbawa ko lang, marami tayong bisita, marami tayong mga ballpen. Itong ballpen na ito, kapatid. Palagay niyo, tatayo ba ito mag-isa? Kung walang nakahawak? Nakatayo ang ballpen na ito dahil inahawakan ko. Amen po ba? Amen. Pero subukin ko kaya, nabitawan itong ballpen na ito, ano kaya mangyayari dito? Babagsak. Hindi po ba? Salamat sa Diyos. Kaya dahil nakatayo ngayon, pinangahawakan tayo ng ating mga tayo natin po yung mahal, salamat mo sa Panginoon. Hallelujah. At meron po tayo mahal sa supper, kapatid. Hallelujah. Mga minamahal, nakahanda na po ba, kapatid, ang ating pong Holy Supper? Mga minamahal, yung tinapay na sinisimbolo ng katawan ng Panginoon at yung dugo, kapatid, na sinisimbolo ng dugo yung tatas ng upas na sinisimbolo ng dugo ng Panginoon. Habang ating po itong dinidistribute, mga minamahal, tayo mo na yung umawit, kapatid. Hallelujah, hallelujah.
sapagkat sa tuwing kayo magsisikay ng tinapay na ito at magsisiinom ng sarang ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Kaya kung ang sino man ang kumain ng tinapay o uminom ng sarang ng Panginoon nang di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatagpuan siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at sa gayon ay kumain siya ng tinapay at uminom ng saro. Mga minamahal, ano po ang sabi po, kapatid? Atin na po munang i-examine ang ating po mga sarili. Siya sa atin ang ating mga sarili bago po tayo uminom ng katas ng ubas na sinisimbolo ng Panginoon at ang tinapay na sinisimbolo ng katawan ng Panginoon. Atin na po munang siya sa atin ang ating mga puso, ang ating mga sarili. Saan tayo nagkulang? Saan tayo nagkasala? Humingi lang tayo ng tawad sa Panginoon. Amen. Upang tayo po'y maging karapat-dapat. Repentance, mga minamahal, ito, hallelujah, ang pinaka-keyword po rito. Tayo pala tayo magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Mahal ng Panginoon, amin po yung pinagsisihan ng Diyos ang mga nagagawa namin kasalanan sa araw-araw. Patawarin mo po kami, Panginoon. Inaamin po namin na kami po'y marupok. Inaamin po namin na kami po'y mahihina, Panginoon. Kaya po, Diyos, kinakailangan po namin na iyong haba, O Diyos. Patawarin mo ang bawat sa amin upang kami maging karapat-dapat sa aming pagsagwa ng aming Holy Supper na ito. Patawarin mo, Diyos, ang bawat isa na narito, Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, hawakan po ninyo ang tinapay na sinisimbolo ng katawan po ng ating Panginoon. Ang sabi po, at nang siya'y makapagpasalamat, ay pinagputol-putol niya at sinabi, ito ang aking katawan na para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin. Sa gayon din naman ang saro pagkatapos na siya'y makapaghapunan na sinasabi, ang saro ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y iinom sa pag-alaala sa akin. Hallelujah.